Inutusan ng China ang mga bangko nila na ibenta ang United States Treasury Bonds. Marami ang tingin dito'y banta sa dolyar. Pero mas malalim pa ang kwento rito. Kita mo, unti-unti nang nababawasan ang pagdepende ng Amerika sa paggawa ng China sa unang pagkakataon sa ilang dekada. Nagkakahiwalay na talaga ang United States at China. Pati ang pag-aangkat ng Amerika mula sa China. Bumaba sa pinakamababang antas ang pag-aangkat nila mula 2,000 noong sumali ang China sa World Trade Organization. At alam ng China ang kahulugan nito. Nawawala na ang kalamangan nila, kaya tumitindi ang mga ehersisyong militar sa paligid ng Taiwan. Simulan natin sa umpisa. Ilang araw matapos mag-usap sina Xi Jinping at Trump sa telepono, inutusan ng China ang mga bangko na ibenta ang United States Treasury Bonds at higpitan ng bagong pagbili. Sinasabi ng headline na parang inaatake ng China ang dolyar at bumabagsak ito. Pero ito ang totoong kwento. Nagbebenta ng treasuries ang China. Naghahanda sila para sa panibagong mundo kung saan nag-iba na ang relasyon ng United States at China at bumaba ang kalakalan sa pagitan nila. Nandito na ang panahong iyon. Tingnan mo ang numerong ito. Pinakamababa ang pag-aangkat ng United States mula China mula 2,000. 25 taon na pinagsamang kalakalan, pero binabaligtad na ito ngayon. Noong 2025, 7.5% lang ng inaangkat ng United States ang galing sa China, pinakamababa sa mahigit 20 taon. Ganoon din sa trade deficit. Iyon ang pinakamababa sa loob ng 20 taon. At sa 2026, mas bumibilis pa ang trend na iyan. Hindi ito aksidente kundi polisiya. Narito si United States Trade Representative Jameson Greer na nagpapaliwanag ng layunin. Factoring dito sa Estados Unidos. Pero para sa mga kumpanyang naghahanap ng alternatibo, magiging angkop ba ang India para sa supply chains? Kung nais nilang ilipat ang supply chains mula China, pwede naman. Maraming kumpanya ang sumusunod na sa direksyong iyon. Gaya ng sabi mo, gusto natin na ang supply chains ay nasa Estados Unidos at malapit sa atin hanggat maaari. Alam nating proseso ito lalo na kung lilipat ka mula sa globalization at mga hamon nito sa bansa. Kapag lumilipat ka sa mas matatag at siguradong ekonomiya, darating ang panahon na kailangan mong baguhin ang mga supply chain. Pwedeng maging daan dyan ang India. Maraming tao doon na may kakayahan sa pagmamanupaktura. Gusto nating tiyakin na prioridad ang pagmamanupaktura sa Amerika at inuuna ang manggagawang Amerikano. Pero kung kukuha tayo ng produkto mula ibang bansa, pwedeng maganda ring pagkunan ng India basta't patas at balanse. at ano ito? Gusto ng United States ilipat ang pagmamanupaktura mula China, ibinabalik ang produksyon, gumagawa ng supply chain sa mga kaalyado, at binabawasan ang pagdepende sa Beijing. Ngayon, heto kung bakit mahalaga ito para sa Taiwan. Alam mo, sa loob ng maraming taon, simple lang ang plano ng China. Umaasa ang Amerika sa pagmamanupaktura ng China. Kung ipagtatanggol ng United States ang Taiwan, maaaring armas ng China ang pagdepende ng Amerika, guluhin ang supply chain, putulin ang mahahalagang produkto, at magdulot ng problemang pang-ekonomiya para umatras ang Amerika. Iyon ang panlaban at estratehiya nila. Pero kung hindi naaasa ang United States sa China, mabibigo ang sandatang iyon. At alam ni Xi Jinping na nauubos na ang oras niya. Taon-taon, lalong nababawasan ang pagdepende sa Amerika. Bawat pabrika na lumilipat sa Vietnam, Mexico, o India ay panlaban na nawawala sa China. Kaya lalong nagiging agresibo ang China sa paligid ng Taiwan. Ang unang missile ay galing sa barkong Chino na nagpaputok sa barkong Amerikano sa kipot ng Taiwan. Ngunit hindi ito ang unang missile. Ang tunay na una ay magiging si Xi ay tatawag sa mga kaibigan niya sa United States at sasabihin, kapag nilabanan ng gobyerno ninyo, sisirain ko ang ekonomiya ninyo. Gagawin ko yan, gagawin ko bukas, palalayasin ko kayong lahat, aalisin ko lahat ng espesyal na pribilehiyo ninyo, kukunin namin lahat ng pabrika ninyo, gagawing pag-aari ng estado ang lahat ng manggagawa ninyo, at pagkatapos ay ibebenta namin ang mga iPhone sa buong mundo. At magiging walang saysay kayo ng ganun kabilis. Iyan talaga ang sandata niya. Grabe, nakakatakot talaga yun. Mabigat na usapan yan, di ba? At ang pinakamasama pa, hindi naman ito biro lang. Pero walang nag-uusap tungkol dito. Kailan mo ba huling narinig to? Napag-usapan ba ito ng hayagan? Alam mo naman, halata namang totoo ito. May tumututol ba na kayang sirain ni Xi ang Apple? Mukhang walang tumututol doon. May nagsasabing kayang sirain ni Xi ang milyon-milyong trabaho at trilyong halaga sa market cap ng United States. Sa isang pirma lang niya, magdamag lang parang
Hindi ko alam. Pakiramdam ko ganito rin siguro naramdaman ng mga tao noong Cold War. Laging may matinding pressure na parang pwedeng magpalipad ng nukes kahit kailan. Parang ganun din ang pakiramdam pero mas mahina lang. Hindi D-Day na pagsalakay ang estratehiya ng China, kundi blockade, palibutan ang Taiwan, putulin ang shipping, at sakalin ang ekonomiya hanggang makipagnegosasyon ito para sa muling pagkakaisa. Iyan ang inihahanda ng mga ehersisyong militar ng China. Noong Disyembre, nagsagawa sila ng malaking ehersisyo na tinawag na Justice Mission. Ganito mismo ang ginagawa nila, ang pagbablockade sa Taiwan. Nakababahala ang mga insidente. Sa unang insidente, isang Chinese J-16 fighter jet ang nagpaputok ng decoy flares direkta sa isang Taiwanese F-16. Nag-scramble ang Taiwanese jet nang muntik tumawid ang Chinese na eroplano sa median line ng Taiwan Strait, ang di-opisyal na hangganan ng magkabilang panig. Ang pagpapaputok ng flares ng military aircraft ng ibang bansa ay hindi babala kundi panguudyok. Sa pangalawang insidente, lumipad direkta sa likod ng Taiwanese F-16 ang Chinese J-16 sa posisyon ng pagpapaputok. Kung totoong labanan ito, patay na ang piloto ng Taiwan. Hindi aksidente ito. Sadyang ipinapakita nila ang kakayahan at intensyon nila. Sa ikatlong insidente, lumipad ang Chinese J-16 sa ilalim ng Chinese bomber gamit ang piggybacking tactic. Tinangka nilang itago ang fighter jet mula sa radar ng Taiwan sa pamamagitan ng pagtatakip nito ng mas malaking eroplano. Ngunit na-detect pa rin ito ng militar ng Taiwan. Tumugon ang Chinese pilot sa pag-ikot ng eroplano at ipinakita ang mga missile sa ilalim ng pakpak. Isang malinaw na mensahe. Ayon sa pinuno ng United States Indo-Pacific Command, ang mga ehersisyong militar ng China ay hindi lang pagsasanay, kundi paghahanda para sa posibleng pag-atake sa Taiwan. Lahat ng ginagawa nila ay may layunin, pero may isa pang malaking sagabal ang plano ng China sa Taiwan. Ang Japan. Baka maalala mong kamakailan lang naglabas ng matinding pahayag si punong ministro ng Japan. Ipagtatanggol ng Japan ang Taiwan kung sakaling salakayin ito ng China. Nagdulot ito ng sigalot sa diplomasya. Nagalit ang China at nagpalitan sila ng akusasyon ng ilang linggo. Ano sa tingin mo ang nangyari? Ilang araw lang ang lumipas. Nagdaos ang Japan ng biglaang halalan at panalo ng malaki ang partido ng punong ministro. Ngayon, may sapat na siyang puwesto sa parlamento para baguhin ang konstitusyon ng Japan kung nanaisin niya. Bagay na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng bansa. Nililimitahan ng konstitusyon ng Japan ang aksyong militar. Ngunit dahil sa malaking mayorya sa parlamento, posible itong alisin o baguhin. Maaaring muling maging makapangyarihang militar ang Japan para kontrahin ang China na hindi ikinatutuwa ng Beijing. Pinagmamasdan ito ng buong mundo. Ibig kong sabihin parang lahat ay nabigla sa napakalaking panalong ito. Ano ang naging reaksyon ng ibang bansa? Well, ang reaksyon ng ibang bansa, si Donald Trump, presidente ng United States, halatang natuwa. Sabi niya, maganda raw relasyon nila at landslide daw ayon sa Truth Social. Kaya masaya siya. Korea, dahil mahalaga ang Korea-Japan na relasyon sa Asia. Mukhang masaya ang Korea, pero ang China, gaya ng ulat, ay hindi natuwa rito. Hindi niya binawi ang sinabi niya tungkol sa Taiwan. Nakaka-interes na nagbawal ang Chino sa dual-use na teknolohiya. Para parusahan ng Hapon, nagpatupad sila ng mga travel restriction kaya bumaba ng kalahati ang bilang ng bumibisita noong Disyembre. At mukhang hindi lang ito pinatibay ang opinyon ng publiko sa Hapon. Pinapalabas ng China na agresibo ang Hapon tungkol sa Taiwan para isipin ng mundo na Hapon ang umaatake. Pero ito ang madalas kalimutan ng China. Ang Partido Komunista ng China ay may mga ambisyon na lampas pa sa Taiwan. Gusto nilang sakupin ang ilang bahagi ng Pilipinas, gusto nilang angkinin ang South China Sea, at gusto rin nilang sakupin ang ilang bahagi ng South Korea. Gusto rin nilang angkinin ang Senkaku Islands at ilang bahagi ng East China Sea. Kaya para sa Hapon, ang pagtatanggol sa Taiwan ay higit pa sa usapin ng Taiwan lang. Tungkol ito sa pagpigil sa paglawak ng China bago pa umabot sa teritoryo ng Hapon. Hindi lang Hapon ang tumatayo laban sa pananakot ng China. Isinasaalang-alang din ng European Union ang parehong hakbang, pero mas nakatuon sila sa ekonomiya. Hinikayat ng mga tagapayo ng Pransya na magpataw ng taripa sa China o pahinain ang euro para labanan ang pag-agaw ng China sa pagmamanupaktura
Dapat gumawa ng hakbang ang European Union para protektahan ang sariling industriya. At alam mo ba kung ano, matagal na itong ginagawa ng China. At ngayon sinusubukan na ring gawin ng United States. Gustong protektahan ng lahat ng bansa ang kanilang pagmamanufaktura. Kaya kailangang harapin ng European Union ang katotohanan balang araw. Para kay Xi Jinping, masama ito dahil mawawalan siya ng impluensya sa lahat ng lugar, hindi lang sa isang bahagi. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan, tao o sundalong Ruso. Sa video, madalas dinidemonetize or nililimitahan ng YouTube ang aming content. Nitong nakaraang linggo, 4 na video tungkol sa digmaan ang demonetize. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ito ang realidad ng makabagong digmaan. At ito ang laban na sinusubukan mapagtagumpayan ng mga Ukrainyano, kaya naniniwala kami na mahalagang maipakita ang lahat ng ito. At ito ang dahilan kung bakit inilunsad namin ang sarili naming plataforma, Basics Insider. Gawa namin ito mula sa simula, kaya wala kaming anumang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkawasak ng mga bus ng himpapawid ng Rusya. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi natutuwa ang mga advertiser sa mga balitang tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong uri ng balita at gusto mong mapanood ang aming mga video na hindi na censor at makakuha ng mga bonus na nilalaman na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. I-click lang ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng na-upload at mga future na video namin. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel, kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.